Ngayon po, buksan natin ang ating mga Biblia sa Apokalipsis. Sa huling aklat po ng Biblia sa Bagong Tipan. Kapitulo 2. Ang dalawang iglesia ay atin ang napag-usapan, ang iglesia ng Efeso at ang iglesia ng Smyrna. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang 5 iglesia na natitira na mayroong kinalalaman sa ating kaligtasan. Revelation chapter 2, verse 12. Verse 12, talatang 12. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Sa punto ito, ako po ay umaasa kapag binanggit ng ating Panginoong Jesucristo ang salitang iglesia, maliwanag na sa atin, ito po ay mga kapulungan ng mga mananampalataya. Hindi po ito mga iglesia ng mga simbahan na mayroong mga espada sa itaas ng kanilang mga gusali. Hindi po? Maliwanag na po yun sa atin, hindi ba? Ang iglesia na binabanggit dito ng Panginoon ay mga grupo ng mga mananampalataya sa iba't ibang dako. Gaya po dito ating pag-uusapan ang iglesia sa Pergamo, isa sa mga 7 iglesia sa Asia. Okay, tuloy po natin. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo ang mga kapulungan ng mga mananampalataya sa Pergamo. Ito ang pinasasabi na may hawak na matalas na tabak na 2 ang talim. Ano po yung hawak niya? Ang salita ng Diyos. Nalalaman kong nakatira ka sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. Gayunman, nanatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinaligdan ang iyong pananalig sa akin kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa bayan mong tinitiran ni Satanas. Ngunit may inanakit ako sa iyo dahil sa ilang bagay, may ilan sa inyo na sumusunod sa aral ni Balaam, nagturo kay Balak na magpabunsod sa mga Israelita na magkasala. Dahil dito, kumain sila ng pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan at gumawa ng mga kahalayan. May ilan din sa inyo sumusunod sa aral ng mga Nicolaita. Kaya nga, pagsisihan ninyo, taligdan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, paririyan ako sa lalong madaling panahon at papupuksain ko ang mga taong iyon sa pamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay bibigay ko ang nakatagong pagkain mula sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na pinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakakalam maliban sa tatanggap niyo. Kaya ating mapapansin ang mga babala, ang mga pagpapala, mga gantimpala na hawak-hawak ng Diyos nung siya'y magpahayag sa iba't ibang iglesia sa Apokalipsis. Ating pong pinag-aralan at tinalakay ang 3 uling kapisnan, the Levitical feast ng bansang Israel. Ang 3 huling kapisnan ng bansang Israel ay lumalarawan, kumakatawan sa mga espiritual na bagay na nangyayari sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po kayo nakakasunod ngayon sapagkat ito'y atin lang binabalikan ang ating pinag-aralan. Ang mga 3 huling kapistahan nito ay ating binanggit. Ito po ang Memorial of the Blowing of the Trumpets, ang pag-alala na may tunog na pakakak, the Day of Atonement, ang araw ng pagtubos, the Feast of Tabernacles, ang kapistahan ng mga balag o ng mga tolda. Alam natin po, ang mga kapistahan na ito ay mayroong mga fulfillment, mayroong mga katuparan, mayroong kaganapan sa ating buhay espiritual. Ang kapistahan po ng pag-alala sa paghihip ng pakakak ay nakaroon po ng espiritual na katuparan noong ang Panginoong Jesucristo ay kanyang ipinahayag ang kanyang sarili sa bawat individual na Kristiyano. Ang araw ng pagtubos, ito po ay nagkaroon ng katuparan kapag ang individual na banal ay nalinis ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan at sa kanyang
paghahanap sa kapakanan lamang ng kanyang sarili. Alam po ninyo, kapag ating hinahanap ang kapakanan lamang ng ating sarili, tayo po ay lumalayo sa panawagan ng Diyos sa atin. Kaya kapag tayo ay nalinis ni Jesucristo sa pamagitan ng kanyang dugo, ang araw ng pagtubos ay nagkaroon ng katuparan sa ating mga buhay. At ang pangatlong kapistahan na ito, this is the Feast of Tabernacles. Ito ang kapistahan ng mga tolda na gaya ng ating napag-usapan itong panahon ng mga Hudyo na sila'y lumalabas sa kanilang mga tahanan at ang buong sangbahayan ay nananahanan sa mga tolda at pinagdidiwang ito sa loob ng 7 araw. Ito ang isa sa pinakamasayang kapistahan ng bansang Israel. Hanggang ngayon, ito po ay kanilang ginaganap taon-taon. Pag-alala sa pag-iingat ng Diyos noong ang bansang Israel ay lumabas sa bansang Ehipto patungo sa bansang Kanaan na ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Ito ay nagkaroon ng katuparan sa bawat buhay natin kapag ang Ama at ang Anak ay dumating sila at maninirahan, mananahanan sa puso ng bawat Kristiyano na walang hanggan. Amen? Hindi po kayo nagagalak sa bagay na yon. Ito po ang aking minimiti. Ito po ang aking goal sa buhay. Na ang katuparan ng kapistahan na ito ay maging tunay. Sapagat ito po ang nais na matamo ni San Pablo, na aking matamo ang kabuuan ng aking katubusan, sabi niya. I press toward that mark. The kingdom of God has been established. Ang kaharian ng Diyos ay naitatag. This is the rest, the perfection, which is the subject of the book of Hebrews. Kaya, ito po ang ginagawa ng Diyos sa atin sa kasalukuyan. At bago po ito magkaroon ng katuparan sa ating buhay, kailangan yung 7 areas, yung 7 bahagi, yung 7 lugar ng ating personalidad ay dapat natin may pagkasundo sa Diyos. Madalas po ang tronong ito ng ating mga puso ay nagkakaroon ng araw-araw, minuminutong kudita. Dati, madalas nakaupo siya dito, si Kristo, ang iyon ang kanyang nais, manan, sa pamagitan ng Espiritu Santo, subalit meron kang nakita nagawa, nagkaroon ng kudita. Iba ang naghari, ang laman na naman, ang kagustuhan na naman ng tao. Dati namatay na siya sa bagay na yon, nakakita pa siya ng iba, yun na naman ang nais niyang gawin. Kaya mga kaibigan, ang 7 areas na ito, ang 7 bahagi ito, na kumakatawan naman sa mga bagay nangyayari sa iglesia, sa Revelation, ay ating mapapansin sa bawat bagay nito ay dapat mamatay ang isang Kristiyano. Kaya the 7 areas o lugar na ito ng ating pagkatao at mga ugali at asal ay kailangan madala doon sa ganap ng pagkakatulad sa Diyos bago ang spiritual na katuparan ng kapistahan ng tolda ay magaganap sa loob ng isang Kristiyano. Ang lahat mong nakaunawa ay magsabi ng amen. Okay. Kailangan po ang ganap na pagkakatulad. Nandiyan mo ba kayo? Ganap na pagkakatulad, a perfect conformity to God's being and behavior. Ganap na pagkakatulad sa mga asal ng Diyos para po magkaroon ng katuparan ang kapistahan ng mga tolda. Kaya kailangan po namin ang inyong dalangin bukas. Ako po isa sa mga mangangaral bukas sa maraming mga fellowship. Alam po ninyo, maraming mga pastor. Halos sa buong Angeles at sa ibang karatig bayan natin ay mag-a-attend bukas sa Calvary Temple. At ibang mga manggagawa ang kanilang mga pinapastulan. Ako po ang huling magsasalita. At ito po ang aking pinapangaral sa inyo sa loob ng 2 Sunday ay aking papangaral. Na aking nadama itong kailangan po ng katawan ni Kristo. Hindi po malalaman habang ito yung ating pinag-aaralan. Ating pong binanggit ang 7 iglesia at ang kanilang katangian noong pong nakaraan na linggo. Ang iglesia ng Efeso, ang katangian nito, they are worshiping Christ rather than the church culture
and activities. Kanila pong sinasamba si Kristo kesa ang kultura, ang kaparaanan kung paano mabuhay ang isang iglesia at ang kanyang mga aktibidad. Ang Smyrna ay ating napag-usapan. It symbolizes tribulation, kapighatian na mararanasan ng isang buhay sa buhay ng isang Kristiyano. Ang Smyrna, the willingness to suffer tribulation in Christ's name. Ang kanilang kusang loob na nais nilang magtiis ng kapighatian sa pangalan ni Kristo. Ito po nasabi namin sa ating kapatid, si Brother Chris. Sa po nating kapatid na nating nakasama ngayon, sabi ko na sa pagtanggap mo sa ating Panginoon, mayroong mga kapighatian, mayroong mga pagsubok na iyong haharapin, lalo na ang pagkutya ng iyong mga kaibigan. Kaya tayo pong lahat ay hindi exempted dito. Maraming sasabihin sa atin, borbolen, laloko ka na. Hanggang ngayon, ilan sa inyo ay sinasabi pa ang mga bagay nito. Subalit ang mga bagay na yan ay bahagi ng ating buhay Kristiyano. Amen? Hindi kayo pipintasan. Walang sasabihin sa inyo kung ang inyong mga asal, ang inyong mga ugali, ang mga gawa ay katulad ng kanilang ginagawa. Pero kapag ikaw ay lumipat sa isang kaharian, ang kaharian ng liwanag, walang ibang kaharian ng ating Panginoon, meron silang mapipintas sa ayaw mo at sa gusto. Alam po ninyo, minsan kahit na impistisyo mo, pintasan de pa rin. Lahat ng bagay ay kanilang pupunahin. Gayunpaman, ito'y bahagi ng ating buhay Kristiyano. Okay? At ngayon po ay ating tatalakayin ang 5 nalalabing iglesia. Ang Pergamo. Makinig po kayo mabuti, sapagkat ito po ang ating pananaw. Ito ay para sa kapakanan ng buong katawan ni Kristo. Ang Pergamos, ang iglesia sa Pergamos ay may kinalalaman sa ating testimonyo, pagpapatutuo laban kay Satanas at sa kanyang gawain. Ang Pergamo, yung pong ating binasa kanina, ay may kinalalaman sa testimonyo natin laban kay Satanas. Sino po naniniwala mayroong Satanas? Okay, mayroon. Kung mayroong Diyos, mayroong Satanas. Kung tayo po ay makikipagkasundo sa Diyos, dapat dumating tayo sa punto na atin ding kasuklaman ang kaaway ng ating Amang Diyos. Okay? Kung tayo ay makikipagkasundo sa Diyos, dapat dumating tayo sa punto ng ating mga buhay na ating kasuklaman ang kaaway ng ating Amang Diyos. Satan is not our friend. Si Satanas ay hindi nating kaibigan. Meron akong nakausap, lalo yung mga katuruan, mga yoga, ganito, etc. Sinasabi na Satan is not our enemy. Hindi natin siya kaaway, kaibigan natin siya. Sapagkat siya ay ninilalang ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, kaya siya rin ay mahal ng Diyos. Satan is not our friend. Amen? Ang mga demonyo ay hindi natin mga kaibigan. Ang nakakalungkot, ilang mga iglesia, inahayan ang mga demonyo ang siya magbigay ng kalakasan sa kanila. Hindi nyo napapansin yun. The world is not our friend. Ang sistema, ang ginagawa ng mga tao sa sanglibutan, at ang sanglibutan ay hindi nating mga kaibigan. The Christian church is a lampstand. It is a light. Ang iglesyang Kristiyano ay sangkandilero. Ang sangkandilero, ito nagbibigay ng liwanag. At ito ay liwanag. Ang Kristiyanong iglesia ay lagi niyang ipapahayag na maliwanag na ang kaparaanan ng sanglibutan ay hindi matuwid. At kanya rin ipapahayag na ang Diyos ay kanyang dadalhin ang bawat masasamang gawain sa paghahatol. Kayo ba naniniwala doon? Ito ang dapat ipahayag na maliwanag
ng bawat Kristiyanong iglesia. Sapagkat ang iglesia ng Panginoon ay kumakatawan, tumatayo para sa persona at gawain ng Diyos. Today, the church is not giving a true testimony of the person and works of God. Marami ngayong sulputan ng maraming mga iglesia, samahan mga Bible study, subalit ang nakakalungkot, hindi sila nagbibigay ng totoong patotoo sa persona at gawa ng Diyos. Lagi nilang sinasabi, ang iglesia na sa sanglibutan, na mahal ng Diyos ang lahat. Ito ang kanilang theme song sa lahat ng bagay. And that is true. Mahal ng Diyos ang lahat. There is a time, merong sound sa labas? There is a time to present the boundless love of God. Merong panahon na ating ipakilala ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Merong pong panahon sa bagay na yan. Amen? Merong panahon na ipakilala mo ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. But the world is in sin today and needs to become aware of that fact. Subalit po ang mundo ay nasa kasalanan sa kasalukuyan at kailangan niyang mabatid ang katotohanan ito. Maraming mga practices, maraming mga kahugalian, mga gawi na nagaganap sa mga bansang mulat sa kabiasnan na totoong karumaldumal sa Diyos. Ang banal na paghahatol ay nahulog na sa mga bansa sa nakaraan na gumawa sa mga ginagawa ng mga tao na lumalaganap sa kasalukuyan. Subalit, nasaan ang tinig ng iglesia? Nasaan? Nasaan ang setro ng katuwiran? Sino nagbibigay ng impormasyon sa sanglibutan at sa mga Kristiyanong iglesia na ang Diyos ay banal? Sino? Sino po nagbibigay ng babala sa sanglibutan at sa mga iglesia na ang paghahatol ay malapit na? Judgment which shall be as fiery as our sins are abominable. Ang paghahatol na dumarating ay magiging maapoy gaya ng ating mga kasalanan ay karimrim-marim at karumaldumal sa harapan ng Diyos. In our effort to please people, ito nangyayari sa maraming mga iglesia. Sa ating pagpupunyagi na mabigyan kasiyan ang maraming mga tao. Para magkaroon ng maraming membership, para magkaroon ng maraming magsuporta, tayo ay tumalikod palayo doon sa banal na pagpapatotoo. Ating nilalarawan ang Panginoong Diyos bilang isang mabuting, sympathetic, maawain na persona na basically na tinatanggap ang lahat ng ating mga gawa. Madalas ito ang ipinapahayag ng iglesia. Alam po ninyo sa chapter 28 of the book of Deuteronomy, ipinapakita sa atin ang totoong kasalukuyan na nadadama at asa ng Panginoon tungo sa kanyang bayan. Ating mapapansin ang mga listahan, ang mga talaan ng pagpapala ay maigsi sa Deuteronomy 28. Yan po ay paboritong chapter ng maraming mga iglesia at mga Kristiyano. Ang talaan po ang listahan ng pagpapala ay maigsi, subalit yung listahan ng sumpa ay mas marami at mahaba. Kung ating pong naunawaan mabuti ang banal na kasulatan, all of the cursings of the scriptures, yung pong lahat ng mga sumpa ng kasulatan, pati po nakasulat sa Deuteronomy 28, ay malapit na bumaksak sa mga bansa dito sa sanglibutan. Particularly, yung mga bansa nagsasabing sila'y mga Kristiyanong mga bansa. At sila na nakakaalam sa kalooban ng kanilang Panginoon
At hindi ito ginagawa. Sila ay hahampasin ng maraming mga latay kaysa tatanggapin ng mga taong ignorante. Ang kasalanan, ang paghimaksik ng mga tao ng sanglibutan ay nahatulan na. Listen. Ang kasalanan, ang paghimaksik ng mga tao ng sanglibutan ay nahatulan na. Tayo ay tinimbang sa mga timbangan at tayo nasumpungan na kulang. The handwriting now is on the wall. Naalala po ninyo ang anak ninyo Bukodnosor? Nilaspatanan niya ang mga banal na kagamitan ng templo. Sila ay nagdiwang at habang sinagdidiwang, meron sa malaking kamay na lumitaw dyan sa dingding at sinulat niya ang sambagin na sinasabi niya, Your days are numbered. Ang araw mo ay bilang na. Ito rin po nangyayari ngayon. The handwriting now is on the wall. Tinimbang na ang sanglibutan. Ang espada ng pag-ahatol ay hindi na magtatagal, ito'y babagsak. Ang bawat isa sa mga tapat na banal ay dapat sa pamagitan ng kanyang buhay at salita ay totoong sasaksi laban sa kasalanan. Amen? Dapat ang bawat isa sa mga tapat na banal sa pamagitan ng kanyang buhay at salita ay totoong sasaksi laban sa kasalanan. And this requires wisdom. Sa ating pagsaksi ito, kailangan ang karunungan. Hindi ko po minumungkay ang ilan bagong Kristiyano ay kanilang agubitin na walang karunungan laban sa mga kasalanan na ginagawa ng kanilang magkasama. Naalala ko ng anak ni Brother Ray na po kami namisita noong nakaraan na linggong ito. Kailangan, kapag po tayo nagpapatuto sa kasalanan, kailangan ng karunungan ng Diyos. Huwag tayong maging blunt kaagad. Sabi po ni Brother or ni Sister, yun daw, bata kasi yung bunso nila eh. Sabi niya, Lolo, pag galing daw sa church, ikaw pupunta ng impyerno. They're blunt, but it requires wisdom. Kailangan ng karunungan kapag tayo ay nagpapatutuo laban sa manggawan ng ating mga kasama. Sometimes, alam po ninyo, minsan, sapat na sumaksi laban sa kasalanan sa pamagitan po ng pamumuhay ng isang dalisay na buhay. Hindi ba? Dalisay na pamumuhay. Yun po ay sapat na sumaksi laban sa kasalanan. Subalit po ang mga ministro ng Diyos, kapag sinabi ministro ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, ay magkakaroon ng dugo sa kanilang mga kamay sa panahong na darating. Kung hindi nila itataas ang kanilang mga tinig at boses, katulad ng isang pakakak at palalahanan at balaan ang bayan ng Diyos at ang sanglibutan patungkol sa galit ng Diyos laban sa kasalanan na ginagawa sa kasalukuyan. Ang dugo ng mga taong ito ay ipapatong sa marami sa mga manggagawa ng Diyos at sa bawat sa atin na hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Alam po niyo, koneksyon po sa iglesia ng Pergamo. Ang Panginoong Yesus ay binanggit niya ang doktrina ni Balaam at ni Nicolaita natin binasa kanina. Ang iglesia po sa Efeso, ang iglesia nito ay mas dalisay kaysa sa Pergamo. Dahil po kanyang kinusuklaman ang mga gawa ng mga Nicolaita. Ang doktrina po ni Balaam, kapag binanggit po ang doktrina, ang ibig sabihin katuruan, ang katuruan po ni Balaam, ang ibig po sabihin nito sa ating pagkaunawa, ito po ang pagtangka na paghaluin ang kaligtasan sa salapi. Ito po ang katuruan o doktrina ni Balaam sa ating pagkaunawa. Ang pagtangka na paghaluin ang kaligtasan sa salapi. Noong pong panahon nang si Balaam ay kanyang makuha, makamit ang ginto, at pagkatapos naman gusto niya sundin ang banal na espiritu na magkasabay, alam po niyo nangyari, ang mga tao kanya ring
pinagsikapan na gamitin si Kristo upang siya ay yumaman. Maraming mga pastor, maraming mga ministro ang ganito ang kanilang ginagawa. Kaya ito po ang katuruan ni Balaam. Naalala niyo po si Balaam? Siya po ay propeta ng Diyos. Nagsasalita ang Diyos sa kanya. Subalit isang araw, ang bansang Israel ay nakadating at sila po ay humimpil malapit sa Moab. At si Haring Balak ng Moab ay alam niya sila sasalakayin. At kanyang ginawa, pinatawag niya si Balaam na propeta ng Diyos na kanyang sinabi, sino man ang isumpayin ay mamalasin. At sino yung pagpapalain ay sila ay masuswerte, sabi niya. At pinatawag niya. At pumunta naman ang propeta ng Diyos na ito. Sinumpahin niya ba sa Israel? Hindi niya masumpa sa pagpapala ang lumalabas. Nais niya makamtan ang karangalan, ang salapi, at pagkatapos gusto rin sundin at sundan ang banal na Espiritu. At ito ay minana na maraming mga pastor, mga manggagawa, at iba't ibang mga Kristiyano. Gamitin si Kristo upang siya ay yumaman. Ang paggamit sa Kristiyanong kaligtasan bilang isang paraan para makakuha ng material na kayamanan ay naging para na lang damit na sumusunod sa moda sa kasalukuyan. Ang Antikristo ay kanyang naisagawa na kumbinsihin ang marami sa mga mananampalataya na ang prinsipyo, mga katuruan ng Kristyanismo ay kailangan silang gawin na prosperous, mayaman, matagumpay sa sanglibutan. Alam po ninyo, riches are deceitful. Ang kariwasan ay mapanglinlang. Wealth is deceitful. Ang kayamanan, ang kasaganan ay mapanlinlang. Ang tagapagtanggol po ng material na pagpapakayaman, sila po ay nalinlang na. Si Jesucristo ay laban sa paggamit ng Ebanghelyo ng Kaharian bilang sangkaparaanan para maging mayaman at maging matagumpay sa sanglibutan ito. Ang mga alagad ng kordero kailanman, hindi nila ipinangaral ang Ebanghelyo bilang sangkaparaanan para yumaman. Tayo ay maging mayaman na Kristiyano o hindi, ito ay walang kaugnayan, walang kinalalaman sa ating kaligtasan. Nandiyan mo ba kayo? Maging mayaman kang Kristiyano o hindi, walang kaugnayan yan sa iyong kaligtasan. What does matter is that we walk in righteousness and holiness and obedience to the Father's will. Yun ang mahalaga, na tayo lumalakad sa katuwiran, sa kabanalan, at pagsunod sa kalooban ng ating Amang Diyos. Walang kaugnayan kung ikaw ay mayaman o hindi. Kung ating hahanapin muna ang kaharian ng Diyos, if we seek the kingdom first and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That is the promise of God. Amen? Yun ay pangako ng Diyos. Mahirap at lubos na imposible na totoong sumaksay laban kay Satanas at sa kanyang gawain abang magkasabay na panahon ikaw nagpupunyaging makamtan ang salapi. Hanggang hindi na pagtatagbuyan ang mga money changers palabas sa templo ng mga mananampalataya, hindi po siya makakapasok doon sa espiritual na katuparan ng pista ng mga tolda. Ilan po mga scholars ay kanilang pinaghahawakan na ang Nicolaitanism, ito po sa mga katuruan sa Pergamo, ito po ay pagkasangkot ng mga Kristiyanong iglesia sa mga secular society. Ito ang pinaghahawakan ng mga Bible scholar about Nicolaitanism. Ito po ay pagkasangkot ng mga Kristiyanong iglesia sa mga sekular na kapisanan o samahan. Alam po ninyo, Jesus Christ does not approve of this. Si Jesucristo po hindi sumasangayon sa bagay na ito. He hates it. Kanyang kinasusuklaman ito. Ang Panginoon ayaw niya ang bansang Israel na kanyang hanapin ang kanyang tulong mula o maging masangkot kasama ng Ehipto, ng Babylonia at iba pang makamundong kaharian. Ang Panginoon ayaw niya ang kanyang iglesia
na sumali sa pwersa kasama ang anumang alliance o samahan ng mga mundong tao, no matter how righteous their cause may seem to be. Paano man, gaano man katuwid ang dahilan sa kanilang mga pananaw. The moment the Church of God becomes involved in worldly business and politics or any other operation of secular society, the Spirit of God lives the entire Son, made their eternal home in our hearts. We must come out from among them and be a separate, holy people unto God. Hindi po naunawan. Kung sa atin ang Ama at ang Anak at gawin na walang hanggang tahanan ang ating mga puso, dapat tayong lumabas at maging hiwalay, banal na bayan para sa Panginoon. Ito po ang iglesia ng Pergamo. Tiatira, pangapat na iglesia. It has to do with worldliness and sin in the church. Ito po may kinilalaman sa kamunduan, kasalanan sa loob ng iglesia. Walang tao na hindi banal, walang tao na hindi banal ang pwede makipagkasundo sa Diyos, pwede makipag-ugnayan sa Diyos, pwede tanggapin ng Diyos, pwede makakita sa Diyos, for without holiness no man can see God. If a church keeps its eyes upon Jesus, kapag iglesia ay kanya pinatili kanya mata sa ating Panginoon, at kusang loob na magtiis ng kapigatian at maranasan niyang kapigatian, at kanyang ipahayag na maliwanag ang kanyang pagsaksi laban kay Satanas at sa kanyang mga gawain, ang iglesyang iyon ay pagpapalain ng Diyos. Nandiyan mo ba kayo? Ang iglesyang iyon ay pagpapalain ng Diyos. At ito'y magpapasimulang lalago. At ito'y magpapasimulang lalago. Subalit, sa oras ang iglesia ay nagpasimulang lumago sa bilang at sa kagandahan ng kanyang mga physical na pasilidad, ito ay mag-aakit ng mga tao na hindi naman ganong umiibig kay Jesus gaya ng mga totoong nagpasimula, the founders of that assembly. Ito po kasing basihan ng maraming mga Kristiyano. As more and more people attend, kapag dumadami nag-aatin ng mga tao at ang mga physical na pasilidad, dumadami ang mga building, nag-i-improve, lumaayos, lumalawak, alam po ninyo mangyayari? The spirit of worldliness enter in. Ang spirito ng kamunduan ay magpapasok. It is oneness and discipleships to 25 people in a small building. Isang bagay na yung mga kapatungkol sa kabanalan, sa discipleship, sa mga 25 mga tao sa isang maliit na usali. At isang bagay din na ipangaral mo ang kabanalan ng discipleship sa 2,000 mga tao sa isang marangal at magandang sanktuaryo. It is possible, posible, but perhaps magiging mahirap sa maraming pagkakataon. Kapag ang spirito ng kamunduan at ang material na pagpapakayaman ay nagpasok, sin is not far behind. Ang kasalanan ay hindi na malayo. Balaam always counsels fornication to fornication. Hindi ba? Si Balaam, nung hindi niya masumpa ang bansang Israel, ang pinayo niya kay Haring Balak, hindi ko masumpa, ang gawin mo ang iyong mga dalaga. Makisiping sa mga mandirigma ng bansang Israel at ang katuloy ng Diyos ay babaksak sa bansang iyon. Yun ang ginawa ni Haring Balak at ang paghahato ng Diyos ay bumaksak sa bansang Israel. Eto, si Balaam, lagi niyang magbibigay ng sampayo ng pakikiapid. Soon si Jezebel ay kanyang papayuhan ang mga alagad na gumawa ng immoralidad at sambahin ang mga demonyong Diyos sa kasalukuyan na kapanahunan. At ito po ang last pita ng laman, mamon ang salapi, karasan, pagkukulam, at malasing paghahanap ng kalayan. The saints who will be reconciled to God, ang sambanal ng pagkasundo sa Diyos, must flee
kailangan po siyang tumakbo palayo, gayong ginawa ni Elijah from Jezebel, spirit of worldliness. Kailangan siyang tumakbo sa espiritu ni Jezebel ng kamunduan at kasalanan. Dahil si Jezebel is a killer of prophets. Si Jezebel ay sa mamamatay ng mga propeta. Hindi ba si Jezebel asawa ni King Ahab? Pinapapatay niya si propeta Elias. At gayon din, ang spirit Jezebel, ang kamunduan, ay pinapatay niya ang maraming mga Kristiyano sa kasalukuyan. God's sanctuary cannot be constructed of wood and steel and glass. Ang santuario po ng Diyos ay hindi mo pwedeng itayo sa pamagitan ng kahoy, ng bakal, at ng mga salamin. God will dwell only in the sanctified human heart. Ang Diyos ay mananahanan lamang sa isang binanal na puso ng tao. Ito po ang iglesia ng Thyatira. Iglesia ng Sardis. Ang Sardis po ay isang iglesyang malaki. It was a large church. Malaking iglesia. This is a social group. Meron siyang pangalan. At ito ay isang buhay na iglesia dahil ito'y lumalaking mabilis. Hindi ba inyo napapansin ngayon, mga kaibigan? What a stress on number there is today. Ngayon, binibigyan din ang bilang na nag-aaten ng mga tao. The church of 3,000 members is blessed of God, while the gathering of a few believers is insignificant. Malaking din ng mga tao, o bilang ng mga tao nag-aaten sa iglesia, ang pinagmamasdan ng maraming mga tao. Ang iglesia, kung meron kang 3,000 mga tao nag-aaten, ikaw ay isang pinagpala ng Diyos ang iyong iglesia. Abang ikaw ay nagtitip ng ilang mga mananampalataya, ito hindi ganang binibigyan ng halaga. Alam po ninyo, this is a total unscriptural point of view. Ito isang pananaw na totoong malayo sa aral ng kasulatan. Ang bawat totoong Kristiyano, listen, ang bawat totoong Kristiyano ay dapat maging handa na lumakad mag-isa. Nandiyan ba kayo? Ang bawat totoong Kristiyano ay dapat maging handa na lumakad mag-isa o kasama ng ilang mga alagad. We always must stand ready to associate with the Lord's despised remnant. Dapat po tayong laging handa na makisama sa mga grupo ng mga minamata, inahamak, na nanatili sa ating Panginoong Jesucristo. Ordinarily po, kapag ang Spirit ng Diyos, kapag ang Spirit ng Diyos, Kanya tayong dinadala doon sa malalim na persona at kalooban ni Kristo sa ating buhay, only few people will respond. Kasi po, ang panahon ito, na ang iglesia ay dinadala ng Diyos sa malalim na persona ng Diyos na makilala po si Jesucristo. Kaya nakakaroon po ng revival ngayon. Ang dakilang revival na dumating ay napakatindi. Revival is mounting up in intensity, aming napapansin. Lumalakas ang tindi ng kapangyarihan ng revival na dumarating. At sa tuwing hampas ng alon sa dalampasigan, ito'y bago, ganito rin kaparaanan ang Diyos. May bagong kapahayagan si Kristo sa kanyang sarili, sa kanyang persona, at sa kanyang kaparaanan. Kaya kapag dinadala tayo ng Panginoon sa malalim na persona, kalooban niya, kokonting mga tao ang tumutugon nito. The majority remain with the previous movement. Halos marami sa mga nag-aaten na mga Kristiyano, sila ay mananatili doon sa marami. The devout saint recognize that Jesus works with 2 or 3 individuals. Ang matapat na banal, kanyang nakikilala na si Jesucristo po ay kumikilos, gumagawa kahit sa mga 2 o 3 individual.
Ang isang espiritong puspos na Kristiyano, kanyang tinataboy sa kanyang espiritu ang kailangan maging sikat, tanyag, popular, na makilala at maging katanggap-tanggap sa marami. Alam niya ang mga peligro na isang malaking, maamong, mabait na kongregasyon na ang mga tao ito ay okupado lamang sa bawat isa kaysa sa Panginoon. Hindi po nakuha yun? Alam niya ang peligro na maraming mga tao, maamo, mabait na kongregasyon, na mga tao ito okupado lamang sa bawat isa, hindi sa Panginoon. Mas mabuti na magkaroon ng 10 alagad naglilingkod sa Diyos kesa 10,000 na nagmamahalan masyado sa bawat isa kesa sa Panginoon. Amen? Nais ang Panginoon tayo magmahalan, subat ang pinaka dahilan ng ating pagmamahalan, nagtatayo sa pag-ibig na yan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sardis apparently was a large, growing assembly. Ito po'y maliwanag, isang malaking, lumalagong pagpupulong o iglesia. But of the multitude of believers, only a few have kept their garments clean. Hindi nyo napansin yun? Libo-libo mga tao ang iglesia ng Sardis, ang bilang nito. Subalit, iilan lang, few mga tao na kanilang pinatiling malinis, maputi ang kanilang mga dali. Only few are worthy to walk in white with Jesus Christ. Iilan lamang ang karapat-dapat na lumakad na may puting damit kasama ni Kristo. Ito po ang iglesia sa Sardis. Ang iglesia sa Philadelphia speaks of the unity of the body. Ito po'y patungkol sa pakikipag-isa ng katawan ni Kristo. The gifts of the Spirit which are operating in our day, ang mga kaloob po ng Espiritu. Ang isa po sa mga kaloob ng Espiritu ay yung pagsasalita ng iba't ibang wika. Ang ilan po sa inyo hindi po nabaptize, hindi po napuspos ng Espiritu ng Diyos. Ito po'y karagdagan na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin upang tayo magkaroon ng kapangyarihan na pagtagumpayan ang kasalanan. Ito ay isang bagay na ginagawa ng Diyos, pagsasalita sa Kanya, na it will edify, it will strengthen our inner man. Okay, ang mga kaloob na ito ay nagdulot po ng maraming mabuti sa kaharian ng Diyos, ang mga gifts of the Holy Spirit. Ito ang sa pagsasalita ng iba't ibang wika, kaloob ng paggawa ng himala at iba pang mga bagay na ating masusumpungan sa 1 Corinthians chapter 12. Okay, ang mga ito ay nagdulot ng mabuti sa kaharian ng Diyos. Subalit, sa ilang pagkakataon, ang mga gifted ministers ay nagtayo ng kanilang mga sariling kaharian. Hindi sila kumikilos bilang isang miyembro ng isang katawan ni Kristo. Sila ay mga independent of, sa totoo, sila po ay nagko-compete laban sa bawat isa. Hopefully, the day of the kingdom building is drawing to a close. Ito po ang ginagawa ng Diyos ngayon. Ang araw po ng pagtatayo ng kaharian ay malapit nang matapos. Sa ating pong palagay, ang Spirit ng Diyos ay nagpapatutuo na. Ang Diyos ay handa na ibigay sa bawat individual ang iba't ibang kapangyarihan ng Diyos. The gifts of glory never before seen upon the earth. Ito po ang ating nagdadamay, itong revival na kailangan mangyari. Kaya ito sinasabi ng Panginoon, Kanya nang inihanda na ibigay sa bawat individual ang iba't ibang kapangyarihan ng Diyos, mga kaloob ng kalwalatian na hindi pa nasaksiyan ng mga tao sa sanglibutan. Ito po ang ipagkakatiwala niya sa kanyang mga 2 witnesses, sa kanyang mga 2 patutuo,
gaya nangyari kay Elijah, kay Elisha, mga propeta ng Diyos. Ipagkakatiwala niya sa kanyang from the head and from his body to the head and the body. One individual natin nakikita. Gaya ng ni Kristo at ang Ama. Hindi natin nakikita ang Ama, subalit ang nagpapatotoo sa Ama ay ang ating Panginoong Jesucristo. There are two, but one. There are two witnesses na ipagkakatiwala ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Two lampstands, two olive trees. Ang ating pong paniwala, ang mga extraordinary powers na ito shall be entrusted. Ang extraordinary kapangyarihan na ito ay pagkakatiwala po sa pinakamababa, lowliest members of the body of Christ. Ipagkakatiwala sa pinakamababang membro ng katawan ni Kristo. The mightily endued servants of Jesus Christ shall not build monuments. Ang mga lubha at labis na pinagkalooban ng mga lingkod ng Diyos na ito ay hindi po sila magtatayo ng kanilang mga monumento. They shall remain as simple members of the body of Christ. At ang ilan sa inyo, kaya po mensahe ng Panginoon sa inyo, ganitong dating, ay ilan sa inyo hindi natin namamalayan, hindi nagsasalita, pero God is doing something within Him. Babae, lalaki, bata, ilan sa inyo ay tinawag ng Diyos, kaya kayo nakakaranas ng ganitong kapighatian sa inyong buhay, mga kaguluhan, kalituhan, sabat inaalis niya ang hindi karapat-dapat sa inyo. Naalala niyo po yung sinabi ko si Ianas Aspasius, isang dakilang tao sa kasalukuyan, na isulat niyang aklat, God can do it without me. Kinailangan silang biyakin ng Panginoon. Ibaba siya nasa katanyagan. Kilala siya sa buong sanglibutan. Subat siya binaksak ng Diyos 3 taon hanggang kanyang asawa ay madala sa mental hospital, na siya ay nakasakit at wala ng lunas, iniwan sa isang kwarto para mamatay. Subat isang umaga, alas 5 ng umaga, isang mainit, ang buong pagkatao niya nagpasimula sa paa hanggang sa kanyang buong pagkatao sa loob ng 10 minuto, naalis ang lahat ng kanyang karamdaman. He was restored. At sinabi ng Panginoon sa 10 minuto niyo, nagpayag sa kanya, ginawa ko ito, ipinahayag kita sa sanglibutan sa itong kaparaan na malagay ka sa ganitong kalagayan because of the power that is coming is so great. Sapagat ang kapangyarihan na dumarating ay matindi, malakas. Kaya kapag ako'y muling kumilos sa iyo, makikita ng mga tao, hindi ikaw ang gumagawa, kundi ako. Ang ilan sa inyo, ganito ang ginagawa ng Diyos. Simple mga tao. Hindi nyo namamalayan. Naging malaya kayo sa katuruan ng Nicolaita, Nizen, Balanism, na kailangan magpakayaman ka dito. Wala masama sa kayamanan, kailan very deceitful. Mapanin lang kung hindi nyo ahawakan mabuti, kundi ikaw ang ahawakan. Kaya ang mga lingkod ng Diyos ay kanyang inihahanda ngayon. Sa lingkod ng Diyos, wala nang pagtatampo. Hindi na mga bata, kung hindi nabibigay ang kanilang mga gusto, sila'y umiiyak kagad. No! Wala na ito sa kanilang mga buhay. At wala ng mga tamad, wala ng mga bagay ito inaalis ng Diyos sa ating mga buhay. Alam po ninyo mga taong to, they shall be the most approachable of all people. Sila po ay mga taong madaling lapitan and yet separated unto the Lord with a purity and intensity. Hindi tayo pwedeng makipagkasundo sa Diyos habang ating ginaganap ang papel ng isang Panginoon at Master sa ibabaw ng hindi masyadong pabor ng mga Kristiyano. God Himself is a lowly in heart. At kauli-ulihan ang Iglesia ng Laodicea, ito pong hindi natin maiiwasan at mailagan ang katapusan ng sistema ng Iglesia at ng kultura ng Kristyanismo. Kailanman, hindi sila pwedeng makipagkasundo sa Diyos. Ang leopard ay kailanman ay hindi niya papalitan ang kanyang mga itim na bilog sa kanyang katawan. Ang dakilang kapighatian, ang dakilang kalwalatian ay malapit nang dumating. Ang resulta ng kapighatian at kalwalatian
ay para maihiwalay ang babaeng pakakasalan, the bride, mula sa sistema ng iglesia at kultura nito. Ang nangyayari sa kasalukuyan ay nagaganap ngayon sa ating mga buhay. Kaya, we must come to recognize that our relationship is with Jesus Christ alone. Amen? Dapat pong dumating kayo sa punto na inyong makilala at matanto na ang ating relasyon ay sa Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo lamang. At ang mga gawain sa iglesia ay bunga lamang ng ating relasyon sa Kanya. Kaya siya po ngayon ay dumarating, ang ating Panginoong Hesus, lumulundag na tayo ay Kanyang salubuhin doon sa itaas ng bundok na maraming sari-saring pabango at Kanyang ninanasa na tayo sumamang lumayo sa Kanya. Ang iba't ibang sistema ng iglesia at kultura, alam po nyo ay parang mga entebladong bitayan, scaffolding ng mga Kristiyano. Kapag ang pagtatayo ng ating individual na bahay ng Diyos na ito, ang ating sariling personalidad, ay naging kompleto na, ang Panginoong Hesus ay dumarating para tignan ang ginawa ng banal na Espiritu sa atin. At yung entablado ng bitayan ay mawawasak at tayo papasok doon sa walang hanggan pakikipaglambingan sa Panginoon. We enter into the eternal romance. A greater fullness of God is on the way. Ito po'y parating na for those who show their love for Jesus Christ and by keeping His Word. And by keeping His Word. Kaya mga kaibigan, ito po sinabi ng babae na kumakatawan sa iglesia ng Panginoon sa Song of Solomon. My beloved spake and said unto me, Rise up, my love, my fair one, and come away. Ito po sana ang sigaw natin, ang panawagan natin sa Panginoon. At sa sinasabi ng babae, O aking sinta ang ating Panginoong Jesucristo, ay nagsasabi sa akin, bumangon ka, sinta ko, maganda ko, at tayo na. Tayo na. Amen? It is a romance. Kaya mga kaibigan at mga magulang, ano po kaya ang sinabi ng Panginoong Jesucristo ngayong umaga sa atin? Inyo bang nadadama ang panloob na panawagan na yan sa inyong puso? O manhid pa rin? O puro ng kalyo ang ating mga puso? Dahil yung pong kapistahan ng pagtubos ay hindi pa naghanap sa inyo. Hindi pa pinatawad ng Diyos ang inyong mga kasalanan at paghahanap sa sariling kapakanan. Gusto mo ang nangyayari. Yung pananaw mo, ang pananaw mo nangyayari. Yung gusto mo ang nangyayari, yan ay kailangan mabalik. Kapag hindi sumasang-ayon iba sa iyo, wala ka na rin pakialam. Ang mga bagay na yan ay inaalis ng Diyos sa ating mga puso. Kailangan sa panahon na darating, kapag kumikilos ang Diyos, ang makikita ng mga tao, ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang asal, ang Kanyang ugali, ang lahat patungkol sa Kanya, wala patungkol sa iyo. Kaya hindi ka na magtatanong, bakit nangyayari ito sa akin? Kabigatihan, sunod-sunod, iniwan ako, pinabayaan ako, wala nagmamahal sa akin. No! Ang mga bagay na nangyayari sapagkat ikaw ay pinalalalakas ng Panginoon. Meron siyang tinatanim na kalakas ng kapangyarihan na gagamitin mo sa sanglibutan nito at sa panahong na darating kasama niya. Lahat na nakaunaw ay magsabi ng amen. Kaya mga kaibigan, ang inyong nadidinig ay nadidinig ng mga nilikha sa espiritual na kaharian ngayon. At nakikita ng Diyos ang mga binhi na tatanim. At sino ang may taglay na tunay na kahuhawan na mga bagay na mga Diyos, hindi mga bagay na makasarili at sarili kapakanan ang hinahanap.
I'm speaking right now. And the whole heavenly host is testifying of it. I can sense that in my spirit. Sana ilan sa inyo ibuksan ng Diyos ang inyong spiritual na mata, and you can see all the angelic beings are rejoicing right now. At ang banal na Espiritu siya maghahatid ng mga salitang ito. If you will reject this, it is up to you, but you will suffer loss. Sana ang makalyong pusong yan maging malambot. Tignan mo, timbangan mo ang sinasabi ng Diyos. Hindi yung nakagisnan mo, na pinipilit mo na ang laman ang siyang lumalakas. Laman ang kagustuhan ang nakikinabang, hindi ang kaharian ng Diyos. Lahat ng mga bagay natin na didinig ay kailangang tinitimbang sa panahon ito. Lagi ba? Pagpapalain kayo, magiging mayaman kayo, yay! Ito ang gusto madinig. May panahon sa lahat ng mga bagay na yan, subat ito ang laging gusto. Ang laman ang pinakakain. May bahagyang Diyos sa pasimula ng ating buhay, yan ay kanyang pinaranas dahil sa kanyang gandahan loob sa atin. Para tumibay, hindi may spoiled. Ako po'y nagsasalita bilang inyong pastor. Sa pananaw na pinagkakaroon ng Diyos sa akin. Sa Espiritu at sa panalangin, nakikita kong ilang kalagayan ng ilan sa inyo. Pinakikita ng Diyos ang kalagayan ng Espiritu na buhay ng bawat sa inyo. Ilan sa panalangin nakikita ko. Kung paano magiging makasarili, sa mga desisyon nyo makasarili pa rin. Lord, kayo na pong bahala sa kanila. Subat, alam po ninyong mahal tayo ng Diyos. Pinapakita ang ilang kalagayan natin para yun natin idalangin magtagumpay. Sila na magtatagumpay, di ba? Sa bawat iglesia, sila na magtatagumpay ng gantimpala ng Diyos ay nasa kanyang kamay. Hallelujah! It is a very exciting years ahead of us. Hallelujah! Alam po ninyo, alam nyo lamang talaga ang mga pagpapalang ito. Talagang sasayaw tayo dyan sa harapan ng Diyos. You will forget everything sa mga bagay nangyayari. Ang mga palamuti ng buhay ay pangalawa lamang sa buhay nito. Thank God! Thank God! Hallelujah! Jesus Christ, we worship you. Palakpakan po natin, Panginoon. Thank you, Jesus. Sa loob ng iglesia, wala nang tampuan, wala nang sigalutan, iba't ibang personalidad, hindi na nagbabanggaan. Amen? God cannot work in this church. Hindi pwede makakilos ang Panginoon sa iglesia ito. Kahit na iba't ibang personalidad natin, subagat balang araw yan, it will be in conformity sa behavior of God's being also. Amen? Yan sana ang pagnasahan ng lahat ng mga Kristiyano. Tayo natin manalangin.